Magandang araw. Narito ang magiging lagay na ating panahon mamayang gabi, bukas, hanggang sa susunod na 2 hanggang 3 araw. So makikita natin offshore dito sa karagatang Pasipiko yung tinatawag nating tail end ng cold front. Ilang araw na rin itong nakaka-apekto dito sa may bandang silangang bahagi ng gitna at katimugang Luzon. Pero ngayong araw ay bahagya po itong kumilos pasilangan. So mapapansin natin yung dulo nito ay halos hindi na umaabot or yung makapal na ulap sa dulo nito ay halos hindi na nga umaabot dito sa may bandang eastern section ng southern Luzon. Bagamat posible pa rin itong makaapekto sa Bicol Region at Eastern Visayas ngayong gabi. Asahan pa rin na magiging maulap, may mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog dito sa nabanggit nating rehiyon. Bicol Region, Eastern Visayas at maging sa mga lalawigan ng Aurora at ng Quezon. So pinapayawan po natin yung mga kababayan natin sa mga nabanggit na lugar dahil alam naman po natin na may mga ilang lugar na nakaranas na nga ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan nitong mga nagdaang araw. So, posible pa rin pong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na doon sa mga areas na mababa ang lugar at doon po sa malapit sa gilid ng bundok. So, sa mga kababayan po natin dito sa mga nabanggit nating lugar ay kailangan maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at patuloy nga makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at disaster risk reduction managers para po sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Samantalang mapapansin naman natin na yung amihan ay patuloy pa ring nagdudulot ng mga ulap at mga mahinang pag-ulan dito nga sa Cordillera Administrative Region at sa Cagayan Valley. Maging dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, inaasahan po natin ngayong gabi maulap na may mga mahinang pag-ulan. Dito po sa Ilocos Region, mapapansin naman po natin na halos maayos naman ang panahon ngayong gabi at sa natitirang bahagi rin ng ating bansa, maliban na lang sa ilang pulupulong mahinang pag-ulan dito sa natitirang bahagi ng Luzon, habang ilang isolated thunderstorm naman sa natitirang bahagi ng Kabisayan at ilang lugar sa Mindanao. Samantala dito naman sa may bandang 475 kilometers silangan ng Legazpi City, Albay, ay nakita natin or namata natin kanina alas 3 ng hapon yung low pressure area na minomonitor po natin nitong mga nagdaang araw. At bagamat maliit pa ang tsansa nitong maging bagyo within 24 hours ay ipakikita po natin yung posibleng direksyon or pagkilos nito within the next 2 to 3 days at kung ano yung mga lugar na posibleng maapektuhan nito. Bukas naman asahan na maulap pa rin, may mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog dito nga sa lalawigan ng Aurora at ng Quezon at maging dito sa buong Bicol Region at dito sa Mindoro Provinces, Marinduque at posible rin dito po sa may bandang Laguna at ilang bahagi rin po ng Southern Luzon area. Dahil nga sa inaasahan natin na dahan-dahan paglapit ng low pressure area sa Southern Luzon and Visayas area. Samantala, maulap na may mga mahinang pag-ulan dito sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region, dala nga ng amihan or northeast monsoon. Dito naman sa Ilocos Region, sa natitirang bahagi ng Central Luzon, dito sa Metro Manila at sa may bandang Palawan area, generally mainit at medyo malinsangan pero may chance rin ng ilang pulupulong mahinang pag-ulan or ilang isolated thunderstorm dito sa Palawan area. Mapapansin natin na mababa pa rin yung maximum daytime temperature bukas sa Tugigaraw dahil nga po sa umiiral na amihan, ganun din sa Legazpi. Samantala sa Metro Manila naman ay posibleng umabot na around 31 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura bukas. Sa buong Visayas naman bukas asahan na maulap at kalat-kalat ang mga pag-ulan at ilang pulupulong pagkidlat at pagkulog habang sa Mindanao patuloy yung mainit at medyo malinsangang panahon. Pero may chance rin ng ilang dagliang pag-ulan o mga pagkidlat at pagkulog lalo na sa dakong hapon o gabi. So mapapansin din natin na mababa rin ang inaasahan natin na maximum daytime temperature bukas sa Iloilo City, Cebu at sa Tacloban dahil nga in-anticipate natin na patuloy na pagkilos ng low pressure area palapit ng kalupaan ng ating bansa at posible simula bukas hanggang sa darating na Miyerkules ay maapektuhan nga nito yung nakararaming bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas. Sa mga oras na ito, may nakataas pa rin tayong gale warning dahil sa umiral na amihan, inaasahan pa rin na magiging maalo ng mga karagatan sa paligid nga ng Northern at Central Luzon, ganun din sa Eastern Seaboard ng Southern Luzon
dito sa northern at eastern seaboard ng Eastern Visayas. So ito po mga red areas na ito yung inaasahan natin na ang taas ng pag-alon ay posibleng umabot po ng around 4.5 meters. Nakalista po dito yung mga lalawigan na kung saan yung mga bahaging karagatan ay posibleng maging maalon hanggang sa napakaalon. Hanggat maaari, huwag muna po malaot dito yung mga kababayan nating mangingisda at yung mga may malilit na sakyang pandagat dahil nga nakataas po ang gale warning. Nakikita natin sa ating mga screen ngayon yung isa sa mga forecast model na ginagamit ng Pag-asa, yung Global Spectral Model, at pinakikita nito yung direksyon ng hangin for the next 3 days, simula po sa Tuesday hanggang Thursday. Unang-una pansinin natin yung hangin na mula sa northeast. Ito po yung amihan na inaasahan na patuloy ngang iiral sa nakararaming bahagi ng Hilaga at ng gitnang Luzon sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Ngayon, pansinin naman natin yung pagkilos ng binabantayan nating low pressure area. Makikita natin na ang inaasahang pagkilos dito sa susunod na 2 hanggang 3 araw ay halos patungo sa Southern Luzon and Visayas area. Kaya po kanina binabanggit ko, bagamat malit ang chance ang maging bagyo sa ngayon, yung initial assessment natin ay patuloy tayong magmomonitor. At inaasahan na kahit hindi ito magiging bagyo ay posible nga magdulot ng mga pag-ulan sa nakararaming bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas kung matutuloy po ang inaasahan nating pagkilos nito for the next 2 to 3 days. Kaya't ang lahat po ay pinapayo na patuloy nga magantabay sa weather advisory na ipapalabas ang Pag-asa hinggil nga sa low pressure area, sa amihan at dun sa tail end ng cold front. Dahil mapapansin din natin sa mga kababayan po natin dito sa Cagayan, yung patuloy na pag-iral ng amihan, bagamat ang dala nito ay mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan lamang, subalit alam naman po natin ilang araw na rin nag-uulan sa parteng ito ng Hilagang Luzon at iyon pa rin inaasahan natin for the next 2 to 3 days. Maaring yung mga ilang bahagi po ng kalupaan dyan ay malambot na, saturated na, yung mga ulan sa upper part ng mga bundok ay maaaring bumaba at pwede rin itong magdulot ng mga riverine flooding at mga pagguho ng lupa, lalong-lalo na doon sa mga areas na malapit po sa paanan ng bundok. Kaya hindi lamang po yung mga kababayan natin dito sa may bandang Bicol Region, Eastern Visayas, and Southern Luzon area ang dapat maghanda for the next 3 days dahil sa ina-anticipate nating pagkilos ng low pressure area, kundi pati rin yung mga kababayan natin dito sa Cagayan Valley, sa Cordillera Administrative Region at sa ilang bahagi po ng Central Luzon dahil sa patuloy na pag-iiral nga ng amihan. Sa susunod na 3 araw, sa darating na Miyerkules, maulap sa Metro Manila, may mga pag-ulan, ilang pulupulong pagkidlat at pagkulog. Inaasahan naman natin yung gradual improvement ng weather pagdating ng Huwebes at Biyernes. Sa Baguio City, maulap din sa Miyerkules at improving weather pagdating ng Huwebes at Biyernes. Mapapansin natin na gradually, bahagyang tataas din yung maximum daytime temperature dito sa nabanggit nating lugar. Sa Legazpi rin, maulap pa rin sa Miyerkules, may mga pag-ulan, ilang pulupulong pagkidlat at pagkulog with gradual improvement of the weather condition, although may mga tsansa rin ng isolated thunderstorm sa darating na Huwebes at Biyernes. Habang sa Cebu naman ay inaasahan din yung gradual improvement ng weather pagdating ng Huwebes at Biyernes. Pinakamataas na antas naman ng temperatura within the next 3 days ay posibleng umabot na around 33 degrees Celsius. At sa Davao City, patuloy nga yung mainit at malinsangang panahon. Pero magdala pa rin po ng payong sapagkat kundi mang protection sa biglaang pag-ulan, lalong-lalo sa dakong hapon o gabi ng mga kababayan natin dito, ay protection po sa init ng araw. Maglalaro sa around 33 hanggang 34 degrees Celsius yung inaasahan natin na pinakamataas na antas ng temperatura sa nabanggit nating lugar for the next 3 days. At ang araw ay lulubog mamaya alas 5:25 ng hapon, sisikat naman bukas ng alas 6:05 ng umaga. Karagdagang impormasyon online hinggil sa magiging lagay ng panahon ng iba't ibang bahagi ng ating bansa, ganoon din sa mga karatig bansa dito sa Asia, mangyari lamang bisitahin ang aming website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center.